Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng DZRH News title, "Please shut up." Sino ang pinapa-shut up? Ang one ball diplomatic expert, Senator Senator Vicente Tito Soto III. Mula, ano ba yung kanta na? Apari hanggang hulo, Bulaga. Ito professor na ito. Die hard Marcos loyalist ito. So wala na, nagkakagulo ng mga Marcos loyalist. Shut up! Although may place, ang ganda naman Kailang may diin, sabi niya, ipinahayag ni dating National Security Advisor Professor Clarito Carlos na ang persona non grata ay isang sensitibo at seryosong terminong diplomatiko na may direktang implikasyon sa ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa kanya, hindi ito dapat ginagamit ng basta-basta dahil maaari itong magdulot ng tensyon sa relasyon ng Pilipinas at China. Kasunod ito ng mungkahi ni Senate President Vicente Tito Soto III na pag-aralan ang pagdideklara ng persona non grata kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Go Wei matapos ang umano'y mga pang-aatake nito laban sa ilang mambabatas. Ito yung exact word ni Professor Carlos. Please shut up! At least may please. Galing Diplomatic talaga. Hindi katulad nung yung isang senador. Ang tapang magsalita sa Senado. Kung ayaw nyo ng demokrasya sa Pilipinas, layas! Yun. Ngayon, challenge sila ng Chinese Embassy. Sige, ideklara nyo kaming persona non grata. Yung isa sa kanila, yung deputy spokesperson. Ideklara nyo, but we work as a team. Isara na namin ang Chinese Embassy. Alis na kami. Kailan nyo kami ideklara? Ngayon, natamimi sila. Wala na tumahimik na Kasi nagsalita na rin ang Department of Foreign Affairs na trabaho namin ito, hindi inyong trabaho. Treat heads of state with respect. Wag itong sinasabi ni Professor Carlos, parehas sa sinasabi ng DFA Foreign Affairs Secretary. Parehas sila. Malaki ang implikasyon yung pagdideclare mo ng persona non grata sa isang diplomat. Ano ngayon? Sige na nga, ituloy nyo. Sabi nga ni Sasa Sotrugando excited na siyang magsara ang excited na siyang magsara ang Chinese Embassy at aalis sila, excited. Para daw ang hinahangad ng mga Pilipino makamtan na. Kalang sarcasm na yun. Kasi, ang serious implication? OFWs. Ang number one na biktima nito sa tapang, sa talino, sa pagmamahal sa bansa nitong si Commodore J. Tariela at mga 15 senators. No question, yung pagmamahal ninyo sa bansa. Saludo kami. Sige, ideklara nyo ng persona non grata. Aalis na rin ang mind check. Kailang paghanda ninyo ang resback ng 500,000 OFWs. Anong ipapakain nyo sa kanilang pamilya? Alam nyo ba kung gaano kahirap ang mga OFWs natin sa China? Again, hindi ko makakalimutan yung eksenang nakita ko December 25. Last year, nagbakasyon kami sa Hong Kong, sa may Central District ba yun? Basta kung nandun sa walkway,
Dahil day off ng mga Pilipino, Christmas eh. Imbes na nasa pamilya sila, nandun sa malayo, o doon lang sila. Ang dami. Nakahiga lang doon sa walkway. Nakahiga sa karton. Yung iba may banig. Yung iba, naglalaro ng braha. Yung iba nagpapatugtog. Yung iba kumakain. Yung iba natutulog. Grabe. Yung hirap. O mabuti na lang yung naghihirap sila, at least may sweldong mas mataas. Nakakapag-aral ng mga anak nila, nakakapatayo sila ng bahay. Sakripisyo. O tapos ngayon, dahil sa galing ng ating mga senador, dahil sa sobrang pagmamahal nila sa bayang ito, yan, i-declare nila na persona non grata ang Chinese spokesperson. O aalis na ang mga... Anong mawawala sa kanila kung aalis sila dito? Meron man, kaya nilang punan, kaya nilang kasi superpower yan eh. Pauwiin nilang mga Pilipino doon. Ang dami pa nilang makuha. Kaya nila yan, tayo. Yun nga, anong maitulong nitong mga magigiting na senador? Anong maitulong ni Arya Tariela? Ay, sos. Tingnan natin. People who reacted. 6,400 nag-react. 4,500 nag-like. Nag-like ako. Salamat, ma'am. Nag-comment ako. Ma'am, salamat. Sabi ko kay Professor Carlos. 1,600 ang tumatawa. I'm sure ang tinatawanan nila itong mga magigiting na senador. Okay, comments. Okay. Si Fukato Kasikutaka. Tignan natin kung anong mangyari sa mga 500k OFW natin sa Hong Kong, mainland China, Macau. Siguraduhin nyo lang na kaya nyong bigyan sila ng trabaho sa Pilipinas at matulungan ang mga pamilya nilang umaasa lang sa padala ng kanilang magulang. China is the number one trading partner of the Philippines, but China's economy can survive without the Philippines. Kaya nilang lumipat ng negosyo. Yun. Ano yan? Utak. Anong utak yan? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Kuya ang natagaan og yero. Nani ang iyang atupan. Karon no man nagyod sa pag-atop o nindot nagyod nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga sinya. Tungod ani hinabang nga sinya nakaatop na gyud ko nga. Na sige mangisag budget pang atop. Karon nga lain sponsor, salamat kaayo og unta mataga napay matabangan nga uban. Kay tagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa Nakino nga kuan, so halos na 40 ka balay.
Dagan-dagan na gyud mo. Dagan-dagan na. So dagan pa karon ang nanginahanglan. Daghan pa gyud kay lisod kayong panahon na nagdawat ko lagi sa pagkaon gyud. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.